Ano nga bang mangyayari kung sakaling meron kang condo-donation loan sa SSS kung saan wala na dapat penalty, yun nga lang hindi mo agad ito nabayaran? Ano yung mga options natin at ano yung mga dapat gawin? Pag-usapan natin in this video. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS online account, pwede na tayong mag-loan online. Meron tayong iba't ibang options katulad ng salary loan, calamity, or pension loan. May mga pagkakataon na hindi nababayaran yung loan na to, that's why pwede kang mag-apply ng condonation kung saan wala na dapat penalty ang babayaran o ikakaltas sa'yo. Yun nga lang, paano kung hindi mo siya nabayaran within the due date? Kumbaga, nag-past due na, ano yung pwedeng mangyari? Sa account na to, nagkaroon ito ng penalty. Ang natitirang loan na lang ay nasa 5,050, pinagsama na tong interest, at yung mismong principal o yung natitirang loan pa. Yun nga na, nagkaroon na siya ng penalty. At ano yung options natin? Pwede itong bayaran. May iba't iba tayong paraan, pwedeng one-time payment kung saan ito yung makikita nating breakdown ng payment. Depende sa sitwasyon ninyo kung magkano yung total loan ninyo, yun yung makikita nyong amount dito. Meron din namang installment. Mamimili ka kung 10% preferred down payment or 90% agad yung down payment. And then, after nung down payment, let's say piliin natin ay 10% lang na down payment. Preferred payment term, pwedeng 6 months o pwedeng mas matagal pa. Depende na rin sa natitirang loan mo. Posibleng mas mataas yung loan, pwedeng mas matagal yung term, katulad ng nakikita natin dito. Pero sa case na to, dahil ang amount lang ay nasa 5,000 pesos, ang option lang natin ay up to 6 months. So kapag okay na kayo dito, pwede nang mag-proceed, mas maganda na bayaran ito para nga naman hindi na maapektuhan yung mga future benefits natin sa SSS. At dahil na-click na natin yung agree, nandito na tayo sa step kung saan magko-confirm. Pero mas maganda na i-double check nyo muna yung mga information na nandito. Lalo yung sa pwedeng maging payment terms, yung sa one-time payment nakalagay kasi dito yung option na yung ganitong amount, 5,000 pesos, dapat for one-time payment lang siya. Sa installment term, ito yung sinasabi natin kanina na pwedeng 10% yung down payment, pwedeng mas mataas. And the rest nung babayaran, depende kung magkano, mas matagal yung pwedeng maging term niya. Andito rin yung sa interest na ina-apply nila kung saan 10% per annum siya, nakalagay dito. Hindi ko alam kung bababa o mababago yung interest rate na ina-apply nila. May nakalagay din dito na conditional condonation. So, kumbaga, ang mangyayari ay hindi na i-charge yung penalty. Pero kapag installment naman, depende naman yon, naka-proportionate siya. Ano ibig sabihin nito? Matatandaan na merong down payment, pwedeng 10%, 20%. Kung magkano man yung percentage na pinili natin doon sa down payment, ganun din yung magiging percentage na magiging condoned or ilalet go or hindi na kailangan bayaran. Yung remaining amount of penalty, pwedeng siyang makondone after full payment ng outstanding loan o yung natitirang kailangan pang bayaran. Next naman ay pwedeng magkaroon ng default. Halimbawa, hindi nakapagbayad, hindi nasunod yung schedule ng payment, pwede siyang mag-default. Pero may option dito sa bandang baba na kung sakaling yung miyembro na nanghiram, pwede siyang mag-reapply ulit ng another consolidated loan program para ma-enjoy pa rin yung waiver o yung pag-condone nga ng penalty. Pero just in case na nag-apply na kayo ng another condonation o di naman kaya hindi nyo talaga siya nabayaran at all, paano na lang yung sa utang? Ang maaapektuhan niyan ay yung mga benepisyo na pwede nating makuha sa future, especially yung sa retirement o yung pagtanda natin. At tandaan na habang hindi natin ito binabayaran, nag-accumulate to ng interest. So, sayang naman at dapat talaga siyang bayaran. Ang maganda dyan, kapag nabayaran na yan, ay meron na rin tayong option for loan renewal. So, balik lang tayo sa pinakataas. Ayoko pa siyang i-confirm. Instead, i-one-time payment na natin siya. So, ulitin natin yung proseso, loan penalty condonation. So, balik tayo dito sa first page. Ito yung consolidated loan. And then, sa baba, andito yung breakdown. Yung interest, principal, preferred term, let's see for one-time payment. Andito yung loan amount, terms in days, o ibig sabihin, gano'n siya pwede katagal bayaran within 30 days. So, ang due date natin or deadline ay nasa date na to. Condonable penalty o yung hindi babayaran na ay nasa 1,559. So again, condonation, hindi na siya kailangan singilin sa atin. Click ko tong I agree. Ito rin yung nakita natin kanina. Dahil na-review na natin to, proceed na tayo sa confirm. So bumalik lang tayo dito, scroll down lang.
dahil dito na yung option ng pag-proceed. Okay na tayo, click ko yung submit ulit. Are you sure you want to submit this short-term loan penalty condonation application? Click ko yung submit. And successful na, meron na tayong loan account number dito. Yung PRN ang gagamitin nating pambayad at merong due date na nakalagay dito. Bayaran natin on time para hindi na magkaroon ng future na additional interest or penalty man yan. And then this time, let's say nakalimutan nyo yung PRN na dapat bayaran. Halimbawa, pumunta kayo sa loans, loan penalty condonation, magkakaroon na kayo ng rejection reason na nakikita dito. Ang applicable sa atin ay meron na kasi tayong in-apply na consolidated loan o yung conso loan nga. Punta tayo sa dashboard ulit, and then dito sa pay loans, click natin yung generating PRN. Andito na yung loan account number, click ko tong PRN. Ito na yung pinakagagamitin natin para mabayaran yung loan. Again, dapat bayaran before the due date. At kung sakaling interesado kayo kung paano ito bayaran, meron kaming ginawang iba't ibang mga tutorial videos. Pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!